Mga kabayan, lalo na po sa ating mga kasamahan sa DDS, sa upong pagbabago at sa nagmamahal kay Tatay Digong. So andito naman tayo, ito po ipapalabas po natin at pakinggan po natin. Ito po pangalawang pandinig. Kasi kung nakikita nyo, kung napanood nyo, yung unang video na pinalabas po natin na kung saan ay nakontempt si Ka-Eric at binasa na nga ni Ka-Eric, ito po Republic Act number 11451. So hindi po naintindihan ng ating mambabatas, kaya po nakontempt po si Ka-Eric, ang anchorman sa ACB-CBN, at sinabi po ni Ka-Eric na salamat at maraming salamat Kangaroo Corp, no? So pakinggan po natin ang kanilang mga palitan dito. Ano ang rason na may bibigay nyo sa amin na hindi kayo dapat patulan o hatulan ng violation against your franchise? There was no allegations about the 1.8 billion pesos, Mr. Chair. It was just a question given not in behalf of SMNI, but it is a statement by an anchor of SMNI. In every program of SMNI, that any statement made by the anchor, the guest, is not the official stand of SMNI. To point out that we cannot dictate on our anchors what questions to ask, how to ask it, when to ask it. In the same manner, if there are guests there, we cannot also tell the guests to answer this way or that way. They exercise a certain degree of independence. Ng SMNI, hindi po yun sa entire house, ha? Yung 1.8 billion, sa speaker lang yun. Hindi mo sinabi, hindi na... If I may, Mr. Chair, we did not... Alam niyo mga kabayan, no, ito po ginagawa po ng Kongreso. At kung napanood niyo po yung unang video na pinalabas po natin, na kung saan ay kinukontempt po si Ka-Eric, ng anchorman sa ACB-CBN, dito po ay malinaw pa sa sikat ng araw na ginikipit talaga ang franchise ng ACB-CBN. Alam niyo po mga kabayan, no, nakakalungkot. Kahit yung mga kababayan po natin na mga OFW ay talaga makikita po yung mga comment. Nakakawalang gana ang Pilipinas. Dahil meron po nga tayong problema. Ito po Philippine Sea na kung saan ay ang bansang China ay pilit tinagaw yung ating karapatan. At ganun din dito sa Kongreso, ito po mga congressman po natin na hindi man lang naintindihan yung pong karapatan bilang mamayag. Now, ngayon, kahit na kinukontempt na po si Ka-Eric, ang anchorman sa ACB-CBN, na kahit po na binabasa po ni Ka-Eric ang Republic Act number 11451, ay hindi naintindihan ito po mga magagaling na mga congressman na nasa Kongreso. So tama lang, no, na sinasabi po ni Ka-Eric na maraming salamat Kangaroo Corp. Kasi kahit tayo po mga ordinaryong mamamayan ay para bang wala na tayong karapatan na magpayag sa ating saloobin. Na kung tutusin po natin mga kabayan, ang bawat Pilipino ay meron po tayong karapatan na ipayag ang ating saloobin sa ating gobyerno upang may parating ang ating inanaing. So ngayon, nakikita po natin dito po sa Kongreso ay talagang dili normal, no? Hindi po normal. Ito po ay tinatawag po natin na Kangaroo Corp. Kung saang committee i-refer. Kahit na mali ang Walang paglagay tama sa committee. actually, in fairness, at Yes. ito lang sinasabing mali, procedural error. Walang tama, walang mali dyan discretion nila. Ngunit, Yes. nakikita naman natin kung bakit sa committee. It was just a question given not in behalf of SMNI, but it is a statement by an anchor of SMNI. In every program of SMNI, that any statement made by the anchor, the guest, is not the official stand of SMNI. To point out that we cannot dictate on our anchors what questions to ask, how to ask it, when to ask it. In the same manner, if there are guests there, we cannot also tell the guests to answer this way or that way. They exercise a certain degree of independence.
Jungle.